tayo magpapabago sa Kanya. Amen. Amen? Ang pagiging Kristiyano po ay para i-improve, hindi i-improve ang ating lumang buhay, no? O ang dati nating buhay, bagkus po ito ay mapalitan. Amen? We need to improve ourselves for a new us. Kasi po hindi tayo makakasunod sa Panginoon if we hold tightly into our old life. Dati, isang beses lang tayo nananalangin. Pagka may blessing lang sa Lord. Amen? No. We need to continue, no? Ang isa sa makikita nyo kung improvement sa buhay nyo, when you really change, when you really accepted that the Lord changed you, una na doon yung iyong relationship through prayers. Alam niyo po ba na kahit bawat galaw mo, pinagpipray mo sa Lord? It's just a good relief. Amen? Wag po nating hahayaan na mahiwalay tayo doon. And of course, yung pagbabasa ng Biblia, isa din yan. So makikita mo na may pagbabago ka na. Hindi ka na lang nakakontento doon sa verse na nakikita mo doon sa phone mo. Amen? Kundi, ano pa yung background nito? Bakit ito ang sinasabi ng Panginoon? No, you are studying already. You are asking the Lord to be with you. Yun pong pagbabago na yun sa buhay nyo. That means you are really starting to build your life according to the will of the Lord sa inyong buhay. Ano po, the cross, mga kapatid, yung cross na nasa Kalbaryo, kung i-imagine natin yun, the cross has no room for compromise. Hindi po natin pwedeng i-compromise ang ating pananampalataya. Napakahalaga po nun. Ano po, sabi dito in Luke 9:23, then he said to them all, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Amen. Hindi sinabi ng Panginoon na ngayon ka lang mag-take ng cross. Bukas, dahil magaan ang buhay mo, maalawa ang buhay mo, it's okay lang, Lord, hindi ako mag-take ng cross tomorrow. I will not pray tomorrow, Lord. I will not pray today because today is a good day for me. No? In season and out of season. Ano po, in season and out of season, we must deny ourselves. We must forget ourselves. Amen. Because it's no longer you and me who live. Amen. But it is Christ within us. Pangalawa po, a Christ-dwelling life. Ayan. Sabi ni Paul, and I no longer live, but Christ lives in me. Ito pong text na to, hindi lang ito simple sentence. It is a power. Amen. Power po ito kasi imagine mo, hindi na ikaw ang namumuhay sa sarili mo, kundi ang Panginoon na ang namumuhay within you, no? Ang pagiging Kristiyano po, it's not trying to be like Christ, amen? But allowing Christ to live through you. Amen. No, yung mamuhay ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Kasi po pag namumuhay ang Panginoong Hesus sa buhay natin, hindi na tayo ang magdidesisyon sa sarili natin. Amen. We will not do the things according to our plans. Amen. Our own plans. Wala na yung dati nating sarili. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, you will believe that your life is impossible without Christ. Amen. Amen. Parang imposibleng mamuhay, Lord, na wala ka. Ganun na yun eh. No? But it is possible when we have Christ. Amen. Nagiging mas posible, nagiging mas madali ang lahat. Sino po ba dito ang nakaranas ng problema na hindi na naging parang ang bigat-bigat? Maybe because that time, you are depending in yourself instead of depending to God. Instead na ang mamuhay sa sarili mo, that Lord Christ lives in me. And I know everything will be light because you are with me. Amen. Sabi nga nung kapatid, may isang kapatid, sabi nga, alam mo, ang dami-dami kong nararanasan, pero nakakatulog pa rin ako. And that is a very good sign. Yung may kapayapaan ka pa rin despite, it's a gift. Kasi po hindi lahat nabibigayaan ng kapayapaan. Bakit? Dahil yung sarili lamang nila ang nakikita nila. Hindi nila nakikita kung paano nag-move ang Lord Jesus sa kanilang buhay. Amen? Kung, ayan, nawala na tayo. Okay, so, in Colossians 1:27, sabi po doon, For God wanted them to know that the riches and glory of Christ are for you, Gentiles too. And this is the secret. Christ lives in you. This gives you assurance of sharing
His glory. Mm. We are all Gentiles. Mm. Amen? Sino po ba dito ang Jew? Ano po? And Christ lives in us too. Ito yung privilege natin. Amen? Paul is a Jew. Pero nagtalagang humayo siya, hindi lamang doon sa circumcised, even in uncircumcised, even doon sa mga Gentiles, he is reaching out. Tayo po iyon, no? Ito dapat ang lagi nating iisipin. Ito ang ipapamuhay natin, na Christ lives in me.